Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga akong nagising at tagasikaso agad ako ng pagkain ni Dior, tumihingi na siya ng pagkain niya. Pagkatapos ko din palang pakainin si Dior, nagpatugtog lang yung jowa ko dito ng speaker at panay naman ang talon Dior at gusto namang magpabuhat. Iyan kasi si Dior, hindi yan titigil hanggat hindi binubuhat ng tatay niya at magpapapansin talaga yan. Iniwanan ko lang din pala muna yung magtatay sa bahay at bumili muna ako ng maiulam namin sa palengke. Mamaya din kasing pahapon may pupuntahan kami ng jowa ko at bumili lang ako ng pork chop at konting bangos. Bumili na rin pala ako ng ilang pirasong kamatis at saka ilang pirasong kalamansi at saka ilang pirasong labuyo at saka kumuha na rin ako ng okra. Sasabawan ko na lang din pala yung kinuha kong puso at saka ilang pirasong talong. Kumuha na rin pala ako ng kamote. Konti lang din pala yung binili ko at aalis din naman kami mamaya. Kaya nga lang din pagkadating ko dito sa bahay, nakapaglinis na yung jowa ko. Hindi ko na rin pala nabidyohan yung pag-i-slice ko ng mga gulay at sinabuhan ko lang ditong puso. Ibinabad ko lang din pala ng ilang minuto, yung dinain kong bangos at niluto ko na rin. Pagkatapos din palang maluto ng niluto kong mga ulam, kumain na kami ng jowa ko. Nakasanayan ko na rin talaga na pag may tira kaming pagkain, dinadala ko dito sa aso ng kapitbahay namin at pinapakain ko at nakakaawa naman at bagong anak. Talaga naman kasing every year nakaka 2 times siya ng panganganak at napakadami. Naawa lang din talaga ako sa aso at sa labas lang nakahiga kaya kinuha ko na lang din muna yung kulungan ko at sabi ko dito sa anak ng may-ari, ilagay na lang muna dito at hiramin muna nila. Talaga namang napakadami kasing anak ni Mira at nasa 6 na piraso daw at napakatataba at ayaw pa nga ikulong dong nanay niya at kinuha niya pa at kinagat. Medyo nga nag-aalangan pa kaming ikulong at nagagalit yung nanay niya kaya nilagay na lang din namin yung nanay niya sa loob ng kulungan para manahimik. May napadaan pala dito nagtitinda ng merienda kaya binilang ko yung jowa ko at binigay ko sa kanya at nagulat pa nga siya at natutulog siya. Sabi ko kunin niya at merienda namin. May kadumihan na nga rin tong laruan ni Dio at nilaban ko na. Bumili din pala ako ng hinog na saging at nilaga ko lang at yan ang merienda ko. Bawal kasi sa akin yung banana cue na pinrito sa mantika. Pagkatapos ko din pala magmerienda, nagawa lang ako ng report sa business namin. Gagamitin ko lang din pala sana tong blower ni Dio at bigla na lang sumiklab at nasira. Buti na nga lang din at paalang ni Dio yung basa at kung hindi walang mapapatuyo sa kanya at nasira agad yung blower niyang kabibili ko lang. Halos nasa ilang buwan lang kasi at bigla na lang sumiklab at nasira at ayaw ng gumana. Talaga namang habang lumalaki si Dio, talaga namang kumukulit. Eto ka pa nga si Dio at napakasarap ng pakiramdam niya at nagpamassage pa sa akin habang nakahiga sa paa ko. Ang napakaganda lang talaga pag may alaga kang ganito, talagang marirelax ka lalo na pag makukulit yung alaga mo. Kinahaponan lang din pala, nag-asikaso lang kami ng jowa ko at aalis kami at may pupuntahan kami. Araw din kasi ngayon ng mansari namin kaya pupunta kami sa Tagaytay. Nasa halos 4 na taon at 8 buwan na rin kasi kami ng jowa ko. Pagkatapos ko din pala mag-asikaso, nag-toner lang din ako at naglagay ng sunblock bago umalis. Eto palang jowa ko, nagmadali na rin nagsapatos at aalis na rin kami at nag-iiba na yung panahon at parang medyo uulan. Buti na nga lang din sana ngayon at hindi traffic papuntang Tagaytay. Nagkakataon din kasi minsan na pag pumupunta kami talagang traffic, may time din naman talaga na hindi naman at okay naman at mabilis lang kami nakakarating sa aming pupuntahan. Medyo may kadumihan na nga yung sasakyan namin at hindi ko napalinisan at ilang araw na rin naman kasing nag-uulan dito sa amin. Yung nasa 1 hour and 30 minutes yung pupuntahan namin kaya sabi ko sa jowa ko dumaan muna kami dito at bibili kami ng kape para hindi kami antukin sa biyahe. Nadaanan din pala namin tong pwesto ni Rosmar dito at dito lang pala to sa bungad bago magtagaytay. Buti na nga lang dit mabilis ang biyahe namin at hindi ganun karaming sasakyan. Nakarating na rin pala kami dito sa More Restaurant Cafe. Nung nakaraan pumunta kasi kami dito may ginaganap na kasal kaya hindi kami dito nakakain at ang sabi ko sa jowa ko babalik na lang kami dito sa ibang araw. Isa rin kasi to sa nakikita kong napakasikat na kainan dito at napakaganda. Talaga naman sa bungad pa lang pagpasok mo talagang marirelax ka sa design nila at napakaganda dito at napakaliwanag. Kitang kita mo yung bulkan dito. Nagkataon lang din talaga na pumunta kami dito halos walang tao at kami lang dalawa dito. Ang nakakatuwa lang dito talaga sa restaurant na to, napakalaki ng parking lot nila sa labas kaya hindi ka mamumroblema. Umakyat lang din pala kami dito sa taas at napakaganda ng mga ilaw at napakalinis at napakaganda ng mga design nila. Isa rin kasi talaga sa hinahanap namin kainan yung mga ganitong style na nakaka-relax at yung hindi sobrang napakadaming tao at hindi maingay. Ang napakaganda nga lang dito sa More Restaurant, napakaganda sa may labas nila at talagang makikita mo yung bulkan at pwede kang mag-relax at maupo ka muna habang nag-iintay ka ng order mo. Hindi rin naman halos ganun katagal pag nag-order ka at napakabilis lang din lang mag-serve at napakababait pa ng mga empleyado. Ang nakakatuwa lang din talaga pinagbigyan kami ng panahon at kami lang talaga din dito yung nasa restaurant, parang inarkila namin yung sa loob. Habang may inaasikaso din pala muna yung jowa ko, lumabas din pala muna ako dito sa may biranda at napakagandang tumambay. Hindi na rin pala kami nagtagal at umalis na rin kami ng jowa ko at medyo hapon at baka maabutan kami ng traffic pa uwi. Buti na nga lang din namin nasaktong pag-alis namin medyo umaambo na. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!